6:00 ng umaga ng Lunes nang ilabas ko ang kotse mula sa garahe, para humabol sa 6:45 na tren papuntang Maynila. Nakatira kami sa Villa Amanpulo, isang maliit at tahimik na subdivision. Tumigil ako saglit para siguraduhing sarado ang garahe bago umalis. 2 linggo na ang nakalipas nang makalimutan ko itong gawin, at nagalit si Thea sa akin sa telepono. Inakusahan niya akong hindi ko raw iniisip ang kaligtasan niya, dahil baka may nakapasok daw sa bahay. Humingi ako ng tawad at nangakong magiging mas maingat. Kumalma siya pero pinuna pa rin niya ang pagiging pabaya ko. Nitong mga nakaraang linggo, medyo tensyonado sa bahay, at hindi ko maintindihan kung bakit nagtatampo pa rin siya. Ako si Rico, 27 taong gulang, may kayumangging buhok at maikling balbas. Manager ako sa foreign exchange desk sa isang malaking bangko, at kumikita ako sa pag-trade ng pera. Dahil sa aking galing sa pagtansya ng tamang oras para mag-trade, 2 beses akong na-promote sa loob ng 2 taon. Si Thea, 27 din, pero mas matanda sa akin ng ilang buwan, ay may itim na buhok at mga katangiang Espanyol. Nagtatrabaho siya sa isang national medical insurance company malapit lang din sa amin, mga 25 minuto ang layo. Ang supervisor niya, si Bert, ay isang matangkad at maskuladong lalaki na nakilala ko na sa mga event ng kumpanya. Mayroon akong hindi magandang kutob sa kanya, kahit hindi ko sinabi kay Thea. Matapos kong siguraduhing sarado ang garahe, binuksan ko ang radyo, sa istasyon na gusto ni Thea. Ang unang kanta ay tungkol sa pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang babae, pero ang pangalawa ay tumama talaga sa akin. Inilalarawan nito ang mga problema sa aming pagsasama, ang paglayo namin sa isa't isa, ang mga nasasabi naming hindi maganda, at ang aming pagtatalik na hindi na katulad ng dati. Dahil sa pagkaabala ko sa kanta, nalampasan ko ang isang berdeng ilaw hanggang sa bumusina ang mga kotse sa likod ko. Pagkatapos, pumarada ako sa isang parking lot para tapusin ang pakikinig. Saka lang ako pumunta sa istasyon ng tren at sumakay sa 6:30 na tren papuntang Maynila. Sa tren, naalala ko ang unang pagkikita namin ni Thea. Noon iyon ng Hulyo, pagkatapos ng 16 na kaarawan ko. Habang naggagatas ako, isang truck ng lipat bahay ang huminto sa kapitbahay. Namatay na ang mga sinamang Tony at Aling Nena, at lumipat na sa mga kamag-anak ang byuda. Ibinenta na ang bahay. Isang BMW ang sumunod sa truck, at bumaba sina Mang Cardo at Aling Cora. Mula sa likod, bumaba si Thea, ang pinakamagandang babae na nakita ko. Mas matanda siya sa akin ng ilang buwan, nakasuot ng maikling buhok, denim shorts, at halter top. Ngumiti siya sa akin, at nabihag ako agad. Ilang araw pagkatapos, nakita ko si Thea at ang nanay niyang si Cora sa labas. Naglakas loob ako at nagpakilala. Umalis si Cora at iniwanan kami ng iced tea, para magkaroon kami ng privacy. Mabilis kaming nagkasundo ni Thea at magkasama naming ginugol ang buong tag-init. Walang romantikong nangyari, basta't masaya lang kami sa piling ng isa't isa. Nang magsimula ang klase, magkasama kaming nanananghalian at sumasakay ng bus pauwi, pero hindi kami magkaklase. Inimbitahan ko siya sa October Harvest Dance, at pumayag siya. Pero habang tumatagal ang taon, nagkaroon ng mga bagong kaibigan si Thea, lalo na ang mga cheerleader, dahil gusto niyang sumali sa kanilang grupo. Sumasakay pa rin kami sa bus at nag-uusap araw-araw. Dumating ang araw ng sayawan, at inihatid kami ng tatay ko. Pagpasok namin, ngumisi ang ilang mga manlalaro ng football. Anong meron doon? Tanong ko. Wala, sagot ni Thea. Nagsayaw kami at nag-enjoy hanggang sa tumugtog ang isang mabagal na kanta. Nangyayain ko sanang sumayaw si Thea, lumapit si Mike, ang star linebacker. Tara na, babe, sabi ni Mike kay Thea. Umalis si Thea kasama niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Nagulat ako at tinanong ko ang kaibigan kong si Leo kung anong nangyari. Iniwan ka na niya, sabi ni Leo. Sumayaw sina Thea at Mike nang magkayakap,
at halatang magkakilala na sila. Nakaramdam ako ng kahihiyan. Pagkatapos ng sayawan, sumama sila sa football team, at parating nakayakap si Mike kay Thea. Natakot akong kumprontahin siya. Sabi sa akin ni Mike, akala mo ba makukuha ng isang nerd na katulad mo ang isang babaeng katulad niya? Tumawa siya at umalis. Hindi na bumalik sa akin si Thea noong gabing iyon, at nag-enjoy siya kasama ang mga bago niyang kaibigan. Nandoon lang ako, dahil ayokong bigyan sila ng kasiyahan na makita akong umaalis ng maaga. Nang matapos ang sayawan, lumapit ako sa mesa ni na Thea at Mike. Thea, parating na ang tatay ko, kailangan na kitang ihatid, sabi ko. Umalis ka na, Rico, sagot ni Mike. Thea, wala akong pakialam kung paano ka uuwi. Kung hindi ka sasama sa akin, sasabihin ng tatay ko sa nanay mo, at ipapaliwanag mo kung bakit ka uuwi kay Mike. Umalis ako, at wala na akong pakialam kung maglakad siya pauwi mag-isa. Sa huli, umupo si Thea sa tabi ko at sinubukang magsimula ng usapan. Nag-enjoy ka ba sa sayawan, Rico? Seryoso ka ba? Iniwan mo ako para kay Mike, kaya hindi ako nag-enjoy. Nakita ko ang kotse ng tatay ko at naglakad papunta doon. Kailangang tumakbo si Thea para humabol. Tatay ko, ramdam na may nangyari. Tinanong niya, nag-enjoy ka ba sa sayawan? Hindi ako sumagot, at mukha siyang nagtataka. Naghintay si Thea sa likod, pero umupo ako sa harap, at hinayaan ko siyang umupo mag-isa sa likod. Nagalit ang tatay ko. Bumaba ka at pagbuksan mo ang date mo, utos niya. Gagawin ko kung date ko siya, sagot ko. Ramdam ng tatay ko na may nangyari. Sumakay si Thea sa likod at nagmaneho kami ng tahimik. Nang makarating kami sa bahay ni na Thea, naghihintay ang nanay niya sa labas. Bumaba ang tatay ko, pero nanatili ako sa kotse. Mukhang nag-aalala ang nanay ni Thea. Lumagpas si Thea sa nanay niya nang hindi man lang ito tinitingnan. Nang bumalik ang tatay ko, tinanong niya, anong nangyari? May nakita siyang mas gusto niya sa sayawan, sabi ko. Kalimutan mo na siya anak, marami pang isda sa dagat, sabi ng tatay ko. Pagkatapos noong, hindi ko na pinansin si Thea. Sumakay na siya kay Mike at sumali sa cheerleader. Nagtapos ako ng may karangalan. Pumasok ako sa universidad na may full scholarship, habang nagtrabaho si Thea. Nag-organisa ang mga magulang ko ng isang malaking party para sa akin, at inimbita sina Mang Cardo at Aling Cora, pero hindi si Thea. Nang umupo sa tabi ko si Aling Cora, sabi niya, akala ko kayong dalawa ang magkakatuluyan. Ikinalulungkot ko na may nangyari. Nag-usap kami hanggang sa tanungin niya ako kung anong nangyari noong gabing iyon. Sumagot ako, napagtanto naming gusto namin ang iba't ibang bagay sa buhay. Mukha siyang gustong may sabihin pa, pero hindi niya sinabi. Binati niya ako at umalis. Nagsimula ako sa bangko noong kalagitnaan ng Hunyo at humanap ng apartment. Napaka-busy ng trabaho ko, wala na akong oras para makipagkaibigan. Agad kong napagtanto na ibang-iba ang trabaho kaysa sa eskwela. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang makita ko ang mga magulang ko. Isang gabi, tinawag ako ni nanay at inimbita akong umuwi sa weekend. Sinabi niyang handa na raw ang dating kwarto ko, at nami-miss ko na ang luto niya. Ang pagsakay sa tren ang pinakamadaling paraan para makapunta roon, at ang bahay nila ay 8 blok lang ang layo mula sa istasyon. Habang naglalakad ako, huminto ang isang kotse at bumusina. Kaibigan ko ito noong high school, si Beth, at sumigaw, "Oy, dayuhan. Kailangan mo bang sumakay?" "Oo naman, ang init dito," sagot ko, sumakay ako sa likod. Si Leo, isa pang kaibigan, ang nagmamaneho. Nagkumustahan kami sa loob ng 4 na taon. Hindi ko alam na kayo na pala. Kailan pa, tanong ko. Ipinakita sa akin ni Beth ang singsing niya. 2 taon na, sabi ni Leo, nakangiti. Hindi ko alam, sagot ko, medyo nalulungkot. Hindi ako naging mabuting kaibigan, ano? Baliw ka, sabi ni Beth. Hindi rin kami nagpakita, buhay lang.
Salamat Beth, sabi ko, nakahinga ako ng maluwag. Masaya akong nakita ko ulit kayo. Pagkatapos noon, inimbita ako ni Leo sa isang party sa bahay nila sa susunod na gabi. Tumingin si Beth kay Leo, pero hindi ko maintindihan ang tingin. Oo naman, gusto ko yan. May dadalo bang ibang kaibigan natin? Tanong ko. Oo, marami, sabi ni Beth. Astig, magdadala ako ng beer. Anong oras at saan ba? 7:30 sa 135 Remedios Street, sabi ni Leo. Ibaba ako nila sa bahay ng mga magulang ko. Excited ako sa party at makita ang mga dating kaibigan ko. Sa party, kausap ko si Ken nang may humawak sa balikat ko at narinig kong sinabing, "Uy kapitbahay, tagal na nating hindi nagkita ah." Si Thea pala, mukhang maganda pa rin tulad ng dati. Mga alaala niya kasama si Mike ang sumagi sa isip ko. Bumalik ako kay Ken pero kinumpranta ako ng kaibigan ni Thea. Bastusan naman yan, sabi niya. Hindi naman kasing bastos ng ginawa niya sa akin, sagot ko. Rico, please, galit ka pa rin ba dahil sa gabing yun? 6 na taon na yun, sabi ni Thea. Oo naman, galit kong sabi sabay alis. Tumakbo si Beth para aliwin si Thea habang hinayla ako ni Leo at sinabihan akong humingi ng tawad para hindi na lumala. Kasama si Beth, nakita ko si Thea sa kusina. Pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Tanong ko. Human gal ang kaibigan ni Thea pero pinayagan siya ni Beth na umalis. Pagkatapos ng ilang awkward na sandali, nagsimula na ako. Thea, sorry sa sinabi ko. Nasaktan talaga ako noong gabing yun. Siguro oras na para mag-move on. Hindi. Tama ka Rico. Ang sama ng inasal ko at deserve ko yun. Hindi pa ako humihingi ng tawad. Tatanggapin mo ba ang sorry ko ngayon? Salamat Thea. Oo, tatanggapin ko. Niyakap ako ni Thea at humalik kami ng may passion. Pumasok sina Beth at Leo. Sabi ni Beth, hindi ako makapaniwala. Honey, mukhang hindi mo alam ang ginagawa mo. Huminga ng maluwag si Leo saka sinabing, oo naman at huwag mong kalimutan yun. Nagtawanan kaming lahat at bumalik sa party. Nagsimula kaming mag-date ni Thea at pagkalipas ng 9 na buwan. Ikinasal kami. Binalik ako sa kasalukuyan ng anunsyo ng konduktor habang umaandar ang tren. Nagmuni-muni ako sa nakalipas na 3 buwan ng pagsasama namin. Kumbinsido ako na niloloko ako ng asawa ko. Parang tanga na basehan ko sa isang kanta pero nagtutugma ang lahat. Ang karaniwan kong intuit ayon ay nagpapatunog na ng mga alarm bell. Sa opisina, napansin ni Henry na may mali at sinundan ako papunta sa desk ko. Anong problema? Tanong niya. Wala, sagot ko. Kalokohan, sabi ni Henry. Hindi kita hahayaan magsugal sa pera ng bangko ngayon. Sabihin mo sa akin kung anong meron o umuwi ka. Bamantong hininga ako at umamin, sa tingin ko nagkaka-affair si Thea. Sigurado ka? Tanong niya. Hindi. Kutob lang, pag-amin ko. Madalas tama ang kutob mo. Huwag mong balewalain. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Dahan-dahan lang. Suportahan kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang desisyon mo. Sa tingin ko hindi ka nakapag-focus ngayon. Paggiit ni Henry. Tama siya. Hinayaan ko ang staff ko na maghawak ng karamihan sa trabaho sa susunod na 2 linggo. Mukhang nag-e-enjoy sila sa kalayaan. Isinara ko ang pinto ng opisina ko at umiyak. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala si Thea. Ang lungkot ko ay naging galit. Ang pagkumpronta kay Thea ng walang ebidensya ay magiging hanggal. Kailangan ko ng plano. Pagkatapos ng trabaho, bumili ako ng voice-activated recorders at inilagay ang mga ito sa bahay at sa mga telepono. Pagsapit ng Biyernes, mayroon na akong ebidensya ng pagtataksil ni Thea. Ang pag-uusap nila ay ganito, Bert, si Thea ta. Bakit ka tumatawag sa bahay? Paano kung sagutin ta ng asawa ko? Sumigaw si Bert, mag-iisip ako ng dahilan tungkol sa trabaho. Sa tingin ko dapat tayong magpalamig. Kumikilos ng kakaiba si Rico. Inakusahan na ba niya ako? Hindi. Pero malamig siya at malayo.
Siguro dapat tayong mag-chill muna. Sige, kung sa tingin mo yun ang pinakamagandang gawin, sabi ni Bert. Pagkatapos noon nagsuggest siya, pupunta ako sa Baguio sa loob ng 2 linggo, siguro kaya kitang pakiusapan na sumama sa akin. Anong iniisip mo? Hindi ko alam. Baka maghinala si Rico. Hayaan mo munang tanungin ko ang kaibigan ko. Kung papayag siya, pwede mong sabihin kay Rico na business trip yun, tumawa si Thea. Alam ko na talaga ngayon. Nagpaplano si Thea ng 1 linggo kasama si Bert. Nalunod ako sa kalungkutan, saka naging galit. Kailangan ko ng ebidensya para sa divorce. Kailangan ng plano, pero wala pa akong idea. Dumating ako sa bahay galing sa trabaho ng 7:30 ng gabi pagkatapos ng abalang araw ng pag-trade na milyon-milyon ang nakataya sa isip ko. Habang nasa ibang lugar si Thea ay nagluluto ng dinner. Kumusta ang araw mo? Tanong niya habang hinahalikan ako. Bihira na siyang masaya ngayon. Inaasahan kong babanggitin niya ang business trip niya sa Baguio. Ginugol ko ang karamihan sa oras ko sa labas umiiwas sa kanya para pigilan ang pagsambit ng kaalaman ko sa affair nila. Sobrang hirap. Masaya akong maganda ang mood mo, sagot ko. Mayroon akong magandang balita. Mauna ka, sabi niya. Hindi maganda ang araw ko, pag-amin ko. Humadyak-jak si Thea. Inimbitahan ako na mag-attend ng seminar sa Baguio. Sagot ang lahat ng expenses sa Mindsview Park Hotel. Wala ako mula Biyernes hanggang Sabado pagkatapos. Okay lang ba sa'yo kung pupunta ako? Tumingin siya sa akin sinusubukang sukatin ang reaction ko. Nakita ko ang excitement pero mayroong senyales ng lungkot sa mga mata niya. Ang 9 na araw ay mahabang panahon. Kailangan mo bang pumunta? Tanong ko. Umaasa sa akin si Bert. Magiging maganda to para sa career ko, pagpapaliwanag niya. Tumingin ako sa pinto sa harap alam na ang marriage namin ay nasa crossroads. Tahimik kong sinabing, kung importante yan para sa trabaho mo, pwede kang pumunta. Sinabi mo bang pwede akong pumunta? Tanong niya nang nagulat. Tumango ako hindi makapagsalita. Niyakap ako ni Thea sinasabing, salamat. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin. Nagsisi na ako. Aalis si Thea mula sa NAIA ng 10:30 ng umaga sa Biyernes. Nagpumilit ako na ihatid siya sa airport kahit nagsuggest si Bert na pwede niya siyang ihatid. Hindi pwede. Gusto kitang ihatid, sabi ko. Nagpumilit siya sinusubukang itago ang pagkadismaya niya. Noong Huwebes ng umaga sinabi ko kay Henry na pupunta si Thea sa Baguio para sa business trip. Aalis sila sa Biyernes at babalik sa Sabado pagkatapos. Si Henry na may apoy sa mga mata ay sinabing, sagot kita. Binigyan ka ni Mr. Di magiba ng carte blanche sa credit card ng company basta reimburse para sa non-business expenses sa loob ng 2 linggo. Tinanong ko kung paano pasasalamatan si Mr. Di magiba at tumawa si Henry, ang isang magandang single malt scotch ang gagawa nito. Niloko siya sa divorce niya last year at kinamumuhian ang mga babaeng nang loloko. Nag-take off ako ng araw para maghanda. Bumili ako ng round-trip ticket papuntang Baguio, isang top-of-the-line Canon camera, isang carry-on bag, mga bagong damit at isang cap. Hindi maniniwala si Thea, na magsusuot ako nun. Bumili din ako ng mga labaha at hair dye. Lahat ay napunta sa card ng company para hindi mapansin ni Thea. Handa na ako sa trip ko. Hayaan na magsimula ang mga laro. Sa bahay noong gabing yun tinanong ko si Thea para sa itinerary niya. Aalis siya sa 10:30 ng umaga mula sa NAIA sa PAL Airlines. Magstay siya sa room 314 sa Mindsview Park Hotel. Si Bert ay nasa magkaibang room. Nag-book ako ng 1:30 ng hapon na flight 3 oras sa likod niya at kumuha ng room sa parehong hotel umaasa na hindi makita na nagche-check-in. Gumising kami ng maaga sa Biyernes para marating ang airport ng 8:30. Tahimik ang biyahe. Sinubukang magsalita si Thea pero masyado akong upset alam na hinahatid ko ang asawa ko sa isang affair. Okay lang ba sa'yo na sasamahan ko siya sa trip na sinabi mo na okay lang sa akin? Tanong niya.
Alam ko ang sinabi ko pero ang realidad na mawawala ka sa loob ng 9 na araw ay dumadagdag sa akin. Mamimiss kita, sagot ko. Naiintindihan kita, miss din kita. Magiging mahaba at malungkot na 9 na araw, sabi niya. Siguro para sa akin. Siguro ikaw ay nasa glamorous na hotel na sa Baguio. Ungol ko. Tumawa si Thea. Karamihan ay trabaho hindi bakasyon. Gumawa kami ng small talk at nagpark sa short-term lot sa PAL curbside check-in. Nakita namin si Bert na naghihintay. Sinulyapan ako ni Thea para sukatin ang reaction ko. Lumapit si Bert, hinalikan ang pisngi ni Thea at inalok ang kamay niya sa akin. Ngumiti ako at nakipagkamay sa kanya. Tinatago ang galit ko. Thea, dapat naming makuha sa security. Masaya akong makita ka, Rico. Aalagaan ko ng mabuti si Thea, sabi ni Bert. Tumingin ako sa kanya at sumagot, alam ko ang ibig mong sabihin. Ngumiti ako kay Bert at sinabing, salamat sa pag-aalaga sa kanya. Lumiwanag ang mga mukha nila at pumunta sila sa security. Nauna si Bert at papunta na si Thea para iabot ang ID niya sa isang TSA agent nang hinayla ko siya pauwi nang hindi nagpaalam. Nagtanong si Thea, yamakap at hinalikan mo ako syempre. Gaano ka kawalang malasakit? Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal kita. Kung may mangyayari gusto ko na alam mo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin. Mahal din kita, honey. Kailangan ko nang pumunta ngayon, sabi niya habang nagsisimula ng umalis. Hinayla ko siya pauwi. Thea, alam ko ang sinabi ko na okay lang pero ayokong pumunta ka. Hindi pa huli na sabihin kay Bert na hindi ka pwedeng pumunta at umuwi sa akin. Hindi ko pwedeng umatras ngayon na bili na ang mga tickets at kailangan ako ni Bert. Alam ko na nagiging selfish ako, hindi ko lang gustong pumunta ka. Kailangan din kita, Nam. Kailangan kong pumunta, huwag mo akong pigilan. Nakakomit ako sa trip na magiging malaking tulong ako kay Bert. Hindi ko siya pwedeng biguin. Tumingin siya sa akin at halos nagsalita pero pagkatapos naglakad papunta sa gate at nag-abot ng lisensya niya sa agent. Namiss ko ito at sigurado ako na naisip ni Thea ay dahil mamimiss ko siya. Naglakad ako papunta kung nasaan naghihintay si Bert at pinanood si Thea kasama ang TSA agent. Mukhang naguluhan siya pero binuo ang sarili niya sa oras na marating niya kami. Naglakad sila papunta sa X-ray machines at pinanood si Thea na tanggalin ang mga sapatos niya at ilagay ito sa bin. Nagkibit balikat siya sa akin at pagkatapos naglakad sa body scanner. Sa puntong iyon narating ko na ang limit ko at mabilis na umalis sa gusali. Hindi na ako galit, resigned na lang sa katotohanan na hindi na akin si Thea. Inilipat ko ang kotse ko sa long-term parking, kinuha ko ang carry-on ko at bumalik sa terminal. Naghintay ako hanggang sa umalis na ang plane ni Thea at pagkatapos dumaan sa security mismo. Umupo ako para kumain ng breakfast at naghintay para sa flight ko. Dumating ako sa hotel, nag-check-in ng walang problema at nagpagupit ng shave and crew sa on-site na barber. Sa room ko kinulayan ko ang buhok ko ng itim kasama ang sunglasses at ball cap, hindi ako makikilala. Ang hotel ay Huggies U na nakaharap sa Session Road kasama ang kwarto ni Thea at Bert sa right wing at akin sa center. Mayroon akong magandang tanawin ng lake at ng ocean. Ang hotel ay mayroong mga tindahan sa unang floor at isang outdoor pool sa pangalawang floor. Mula sa balcony ko nakikita ko ang buong pool area. Sa iba't ibang sitwasyon magiging romantic ito pero ngayon parang hindi. Tinawagan ko si Thea around 8:00, sumagot siya. Hi honey, nag-alala ako nung hindi ka sumasagot sa bahay, nasaan ka? Huminto ako sa bar kasama ang mga guys mula sa trabaho, sagot ko. Naglakas loob siyang sabihin, mas mabuti na hindi ka nakikipaglandian sa mga girls, tandaan mo na may asawa ka na. Hindi ko na siguro mapapatawad kung ginawa mo. Ang katapangan na isip ko nandito siya kasama si Bert pero binabalaan niya ako. Bakit mo iisipin na magloloko ako? Binigyan na ba kita ng dahilan para paghinalaan? Alam mo na hindi ko gagawin yun. Nagtitiwala ako ng kumpleto sa'yo kaya pinayagan kitang sumama sa trip na ta. Alam mo yun, di ba, ng tama? Syempre honey.
Nararamdaman ko rin yun, hindi ko alam kung bakit ko sinabi yan, alam ko na hindi mo ako sasaktan, yutel niya. Pakinggan mo, nang pagod na talaga ako sa flight, tatawag ka ba bukas? Babalik ako sa mas magandang mood, sigurado nang pwede tayong mag-usap bukas, sagot ko at nag-hang up. Good night nam, mahal kita, dagdag ni Thea. Good night Thea, sabi ko. Napansin niya ba na hindi ko sinabi na mahal kita? Papansinin niya ba kaya? Naglaan ako ng hindi mapakali na gabi, nag-iisip kung anong nangyayari sa room 314. Gumising ako ng madaling araw sa Sabado, pagkatapos ng breakfast sa room ko, umupo ako sa balcony, nakita ko si Thea at Bert na naglalakad papunta sa lake. Isang ideya ang pumasok sa akin. Inilipat ko ang dalawang malaking fake plants sa balcony at naglagay ng upuan sa likod nila. Pagkatapos isinet up ko ang camera ko at tripod, tinatago ang lens sa mga dahon para mapanood ang pool area nang hindi napapansin. Si Thea at Bert ay nagpapahinga na sa mga chases at nag-uusap. Nakaharap si Thea sa braso ng Yun na naglalaman ng room nila, nakasuot ng bagong pulang bikini na nagpapakita ng cleavage niya at mataas na hiwa sa ilalim na halos hindi tumatakip sa kanya. Zoom in ko kasama ang camera ko, pero agad na napagtanto na hindi ko marinig ang conversation nila. Kailangan ko ng solution. Pagkatapos ng kalahating oras, nakuha ko ang unang ebidensya ng infidelity. Sumandal si Bert, binuksan ang ulo ni Thea at hinalikan siya. Sinagot ito ni Thea, hinayla siya sa leeg. Naghalikan sila ng 4 na beses sa susunod na oras bago tumayo para umalis. Habang naglalakad sila na magkahawak kamay, malinaw na magkarelasyon sila. Pinatay ko ang camera at bumalik sa room ko, nalunod sa kalungkutan. Determinado na marinig ang mga conversation nila, naghanap ako online para sa mga spy stores at nakahanap ng malapit. Nagpanggap bumili ako ng mabilisan ng parabolic microphone na pwede mag-connect sa camera ko sa room ko. Sinet up ko ito katabi ng camera, handa para sa susunod na opportunity. Gumising ako ng nagulat noong Linggo ng umaga ng 10:00 nang nakatulog ng mahimbing pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw. Nag-alala akong baka may namiss akong isang bagay, pero pagkatapos nakita ko si Thea at Bert na naglalakad palabas ng Luneta Park, binuksan ko ang camera at mic, gumawa ng tawag kay Thea at pinakinggan LED habang tumatawag ang phone niya. Kinukumpirma na gumagana ng perpekto ang microphone. Sino ito? Tanong ni Bert. Si Doofus, sagot ni Thea nang tumatawa. Tumawa din si Bert. Biglang nag-alala si Thea, sinabing, dapat kong sagutin to, baka may masamang nangyari. Bakit siya tatawag sa akin sa Linggo ng umaga? Sinagot niya ang phone. Okay lang ba ang lahat? May nangyari? Tanong niya. Gusto kong sabihin na hindi okay si Doofus, pero pinigilan ko ang galit ko sa check. Sa halip na walang masama, honey, ako ay at gusto ko lang marinig ang boses mo. Masarap na alam ko na nag-aalala ka para sa akin. Nag-aalala ako para sa'yo sa lahat ng oras nam. Ito ay Linggo ng umaga at naisip ko baka may nangyaring masama. Natakot mo ako. Sawa na ako sa attitude ni Thea. Hindi ko alam na magiging sagabal ako. Nagugustuhan ko ng kalungkutan at pag-isipan na tawagan ang asawa ko na pasayahin ako. Sorry na gambling kita. Sabi ko, masyado nga po kayong nag-abala. Mayroon po akong sobra para sa inyo, sabi sa akin ni Carlos. Sa loob ng sobra ay may sulat. Thea, paalam na, day. Nakaramdam ako ng panghihina at sumandal kay Bert para sumuporta. Kinuha niya ang papel, binasa at bumulong. Thea, umalis na tayo dito. Bago pa man kami makaalis, sumigaw si Carlos, Sir Bert, may sobre din po ako para sa inyo. Atubiling kinuha ni Bert ang sulat at binasa. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana na nagpatulo ng papel. Kinuha ko. Akala mo ba makakalaya ka ng ganito lang kadali? Hayop ka. Ginugol ko ang 2 oras ngayong umaga kasama ang asawa mo. Hindi mo makukuha ang pagbabalik sa tahanan na inaasahan mo. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng aking mga katibayan. Simula pa lamang ito, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Nakatitig pa rin si Bert sa labas ng bintana. Kinuha ko ang mga litrato at mga liham at inilagay sa aking pataka. Kinuha ni Carlos ang telepono at sinabi, narinig mo ba ang lahat? Ang lahat ba ay ayon sa inaasahan mo? Maraming salamat po, sir.
Iyon ba ang asawa ko? Tanong ko. Ngumiti si Carlos pero walang sinabi. Umalis na tayo. Mayroon tayong eroplano na dapat abutin, sabi ko kay Bert. Sa daan papuntang airport, tinawagan ko ang nanay ko at hiniling sa kanya na sumama sa akin sa NAIA. Hindi ba susunduan ka ni Nam? Tanong niya. Hindi ko alam. Nag-away kami at nagagalit siya sa akin. Thea, ano ba talaga ang pinag-awayan ninyo? Tanong niya sa isang naghihinalang boses. Wala kang dapat alalahanin, pagsisinungaling ko. Iyan ay walang saysay, dapat malaki ito kung hindi niya ako tatawagan sa loob ng 3 araw. Diyos ko, Thea, ano ang ginawa mo? Nagsimula akong umiyak, hindi ko pa nagawa ang hindi maayos, pakisuyo pumunta ka sa airport kung sakaling hindi magpakita si Nam. Kung nagawa ko ang iniisip ko, hindi siya naroon. Sesunduan ko kayong dalawa, ibinaba niya ang telepono. Wala akong masyadong naalala tungkol sa biyahe sa taxi o pagsakay sa eroplano, sarado ang aking isipan. Ito ay hanggang sa nasa himpapawid kami na nagsimula akong mag-isip ng malinaw muli, inilabas ko ang mga larawan ni Bert at ako. Siguro nakita ni Nam ang lahat noong Lunes. Isang malamig na panginginig ang tumakbo sa aking likod, dapat si Nam ang lalaking may cap. Alam ko na ang isang diborsyo ay maaaring nasa aking kinabukasan. Tinatawag ni Nam na Day, sa kanyang liham ibig sabihin ay pinakingganan niya kami. Siguro narinig niya ang mga pag-uusap namin. Si Bert ay nakaupo sa tabi ng bintana, walang nakikita at tinititigan ito. Iginugol ko ang biyahe na tumitingin sa mga sulat at larawan na inuulit ang mga tawag ni Nam sa aking isip. Ang hindi malaman ay labis na nakakatakot. Ang huling tawag ay nakaramdam ng mali, maaari ko lamang asahan na dadaluhan ako ni Nam sa NAIA pero nag-aalinlangan ako rito. Alam ko na hindi ako kayang gumawa ng anuman hanggang hindi ko nakita si Nam muli. Nang lumapag ang eroplano, hindi ako makapaghintay na umalis sa eroplano. Nagmadali ako sa mga daanan umaasa na makita si Nam habang ako ay lumalabas sa ramp, nakita ko ang aking nanay na naghihintay. Narito ba si Nam? Tanong ko. Umiling ang nanay. Sumunod si Bert naghahanap sa asawa niya. Tinawagan niya siya, nakinig at pagkatapos ay sinabi, ibinaba niya ang telepono. Hindi siya darating. Umupo siya sa bangko umiiyak. Hilang muna ako ng hila ng nanay si Bert at nagsabi, Thea, tara na. Ihatid ko kayo pa uwi. Sa daan, tinignan ako ng nanay na may kasamaan. Nakatitig si Bert sa bintana at patuloy na tumutulo ang luha. Pagdating sa bahay tinanong ko si Bert na maghintay sa sasakyan at tumakbo sa loob sumisigaw, Nam nandito na ako, walang sagot. Tiningnan ko ang kwarto namin. Ang cabinet niya at ang dresser, lahat ay walang laman. Natataranta kong tinakbo ang opisina ni Nam. Wala doon. Napagtanto ko na wala na siya, umupo ako ng mabigat sa sala. Nagkaroon siya ng 4 na araw para magplano at ang pagtatanggal ng mga damit niya at mga personal na gamit ay simula pa lamang. Binigyan ako ng nanay ng isang envelope na may markang, mga papeles sa diborsyo, at isang DVD na may note kung gusto mong malaman kung bakit, panoorin ang DVD. Inilagay niya ang DVD sa player at umupo. Bago siya magsimula, tinanong ni Bert, okay lang ba ang lahat? Hindi umalis na si Nam. Wala na rin ang mga damit niya, sabi ng nanay. Paumanhin sa kinahantungan ng lahat ng ito, tatawag ako ng taxi at maghihintay ako sa labas, kailangan kong subukan na ayusin ang kasal ko, sabi ni Bert at umalis. Pagkatapos umalis ni Bert sinimulan na ng nanay ang DVD. Ang unang eksena ay nagpapakita sa akin na nakabakini na pula kasama si Bert na nagtatago sa aking hulihan. Sinubukan kong kunin ang remote ngunit hindi pumayag ang nanay. Pinalabas ang susunod na eksena na may audio namin sa Luneta Park noong tinawag ko si nanay na, Day, natanto ko na narinig niya ang lahat. Binanggit ni Bert ang aming 6 na buwan na affair at pinahinto ng nanay ang DVD. Paumanhin nanay, hindi ko alam kung bakit ko hinayaan na mangyari ito, sabi ko. Binigyan ako ng nanay ng nakakadiring look at pinindot ang play muli.
Sumikip ang dibdib ko nung narinig ko ang sarili kong sinasabi kay Bert, "Tama ka, tol." Ipinakita sa akin ng pangatlong eksena na walang bra sa pool na hinahayaan na magpahid si Bert sa akin sa publiko. Nahihiya ako na naiisip ko ang disgust ng mama ko. Susunod ay ipinakita ako na hinahatak ko si Bert sa room para mag-lovemaking. Ang pinakamasama na parte ay ang tawag ni Jeff na na-record ang kanyang side, "Nagpapasundo ka na ba sa mga gabi mo, honey?" Laluan ang magulo kausap si Jeff. Hindi ako marunong boses sa balat. Iyon naman. Tama ba doon ay nagpakita ng takpan ang kamay ng camera lens at humiwalay ng hindi maganda nang naabutan sa balay ni Jeff na di pagbalik na pinagpahiran ng mic. Nagpaakibat ng tripods. Pinatagay na kaming ganoon ng ikatulong maghapon si Jeff sa binalitan ng kaangayan ik-ik. Sa loob ng room na sinabi Jeff, hindi na rin kakamutulan ang nangyari. Inihambing ni Nanong maghapon sinanog na ipahayag aniya at naghinto. "Nagulat ka nang itinatagay ng lubos ng catamaran, habang huli manggatag, aniya, nang magtapal na kaangayan paunlarin pa ng maghapal doon para mapanuto paunlarin pa ng naangayan. Naangay, nagtagam ay mas tumitibok-tibok na at mapasa ibang kapa na ang Gina baga si Jeff na naangayan paunlarin, sa likod ng napakahihirap na naangayan, may nakakaagapay ng maghapon at naangayan. Laman ka manatili ng ganoon itagay ng pasintabi ang maghapon itagay pasinungalingan, naglilinang na ang panindigan mo kadi katagan ay ginagampalan. Naunawa ako mas pasimula ng katabi ka maghapon magpanutuan ng kakiyan, paglilinang na nagampanan maghapon tumayong paninindigan. Nangingituro na sa nangangarap na paagapay ka pa rin doon ng pasinungaling. Tumambas na ang nanay ng nangangarap na pagkatapos ang DVD matuto ang mga nangangarap sa nang ituro na nagampanan mapanuto maghapon. Ipinahahayag ng kaarawan sa balay, "Magandang umaga." Matutuoan si Nano ng pasintabi ang lahat katabi ang mga pagtatayo manggatuto ng maghapon. Naanggulo at naatasan maghapon. Siya ang nangganat ng ginagampanan sa napapanuto si Jeff at maghapon na ginabaw ang mangguton at mag-apakan ng kakiyan sa kanila ay paagapay ng mga nangangarap. Inugod, si Umapi manatitilo kay Jeff, kapansin sa kanyang ang kaangayan napakanipisan ng ikahuli manangyari doon nagabasa man. Sa nangitotoo ng ang kakiyan mas hihigit pa doon kung kailan nagsaangit na ng matapat kay Thea. Hindi ako nagpapakatumpal na nagagapay kami kung kailan hindi mapagkakatiwala ang nagagabay kami. Pagkalaban kaya Nathan na kadi katagan man ni isang ang katibayan maalin pa ay pas siya para sa ang kaangayan. Umalis na, aniya, at iniyakap siya, nagtatalaga, nag-uugnay ay nangititilo kung kailan pa mapangangalandakan matuto ang magkaakiyan. Huwag pa sinungalingan itatangi na malimutan. Pumasok ko kayo, tumitig matuto na nangitotoo kay Thea, namangga totoo ng kabaw sa sinabi ng napakahihirap na naghiling-hiling manghiling na matatag. Nanindigan kami nagtatay kung saan mangangarap kadi katagan ang maghapon at nagpa siya sa karagdagan kay Jeff, hindi pa sinungalingan maging kapareho pa ng manangay bata manangay na negal inang matatag kay kaayuhan. Nang hiling ako magtatag nang nagpagugol na maingat sa maaga, hiyangan sa Jane Abby manood ika, sinabi niya nang nakakainis na tinig. Sinanangod mas pasimula ng matapat, hindi nagtatalaga, sa kaangayan pa, may pasakakian tumabi. Ikahuli ng gabi pagkatapos ng itapat ng makatagpuod naghiling ka na magpatoto ang nakakainis. Sa katapusan, ako sa ikadadalas niyang kinatitibukan mananatili nang naisin mo maghapon nang ang kaangayan doon manatitili na hindi mananaisin. Sa nang ituro na nag-ampa, nang ituro na katabi sa mag-awisan ay magagabay sa kakiyan. Ipinahayag maghapon aniya ang kadali matuto matapat na mapakitan. Matuto rin kayanin mo mapagkagutoman itakda ang maaga. Maraming natutuhan ka pa na awan. Humihingi ako ng tawad. Hindi sinasadya. Ang alam ko lang, kailangan kong ayusin ang mga bagay at magawa ang papel ko bilang asawa. Umiling lang si Nam at bumangon sa kinauupuan. Akala ko aalis na siya at nakikita ko na ang pagbagsak ng aming kasal. Lumamon sa akin ang desperasyon at bigla akong tumayo na tumamba pa ang silya. Tumakbo ako papunta kay Nam, niyakap siya ng mahigpit at nagdada,
Huwag kang umalis Nam, huwag mo akong iwanan. Bahagya niyang ipinulupot ang kamay niya sa akin at marahan na hinaplos ang buhok ko. Ilang sandali, inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko at dahan-dahan akong inilayo para tignan ang mga mata ko. Sa tuwing iniisip ko ang future natin, nakikita ko tayong magkasama. Isang bahay na may puting picket fence, 2 anak na lalaki at isang anak na babae na katulad mo na gustong-gusto kong spoilin. Animadayan ko tayo na nagpaplano ng mga kasal, nagse-celebrate ng mga anniversary at tumatanda ng magkasama. Ang pag-ibig natin ang susuporta sa atin sa mahihirap na panahon. Ngayon, nakikita ko lang ang malaking itim na butas sa dati may pag-ibig. Nakikita ko ang nanlulumong kadiliman ng buhay na wala ka. Humakbang siya paatras at sinabing, kailangan ko nang umalis. Mayroon akong dapat gawin. Huwag kang umalis, marami pa tayong dapat pag-usapan. Hindi. Kailangan kong magsulat ng thank you letter. Anong letrang mas importante pa kaysa sa sinusubukang ayusin ang ating kasal at kanino mo gustong sumulat? Kay Ronnie Millsap. Bakit? Anong kinalaman niya rito? Tinulungan niya akong itapon ang mapanlokong asawa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, sumisipol ng isang tono na kalawnani na laman kong, a stranger in my house. Pagkalipas ng 5 taon, pinakiusapan ako ng asawa kong ay parada ang kotse sa harap ng bahay. Pupunta kami sa bahay ng mga magulang ko para sa isang Memorial Day cookout. Lumabas ako sa likod na pinto, dinaanan ang bagong gawang garahe na gawa sa lata hanggang sa bangin na tanaw ang beach sa ibaba. Sa kabila ng Long Island Sound, ang baybayin ng Connecticut. Hindi na ako nakatira sa inuupahang bahay sa Villa Amanpulo, kundi sa lumang bayan ng Muttondown. Pagbilang sa garahe, kailangan kong pumili kung aling kotse ang dadalhin sa bahay ng mga magulang ko. Tumigil ang tingin ko sa garahe number 5. Pinindot ko ang remote at pinanood na tumaas ang pinto at inilalantad ang pinakabagong acquisition ko. Isinara ko ang pinto at sinimulan ang makina, gustong-gusto ang tunog ng mabisang itinayong muli na 300 at 90 V8 Ford engine. Nang lumabas ang kotse sa garahe, ibinaba ko ang way at nagmaneho papunta sa bilog na daanan sa harap ng bahay. Lumabas ako at hinangaan ang pinakabagong pinagmamalaki ko at kagalakan, 1,961 Ford Thunderbird. Convertible na may nagniningning na chrome na itim ang pintura, loob at bubong. Diyos, napakaganda niya. Binuksan ng asawa ko ang pinto at sumimangot. Hindi pwedeng sumakay si baby at ako na nakababa ang way. Kailangan mong itaas. Bumantong hininga ako at sinabing, okay. Itataas ko pero mas cool kung nakababa ang way. Kung gusto mo pa akong sumakay dyan na nakababa ang way ko ulit, mas maganda kung itaas mo na yan ngayon. Biglang bumalik sa isip ko nang una kong nakuha ang kotse at nagmaneho kami na nakababa ang way. Hinayla ang way niya pababa at mabilis kong pinindot ang button para itaas. Ngumiti ng may pagmamalaki si Nod dahil alam niya kung paano niya pinamumunuan ang malaki niyang kapangyarihan sa lovemaking. Nakilala ko si Nod 2 buwan bago matapos ang diborsyo ko kay Thea. Ang isang bagay na napagkasunduan ni Mr. Di Magiba, ang presidente ng bangko at ang kanyang ex-wife ay ang inampon nilang bata mula sa Romania. Kahit na magkamuhi sila, mahal na mahal nila ang batang babae. Ang mga Di Magiba ay nagpapatakbo ng isang charity para tulungan ang mga ulilang Romanian. Alam kong inaasahan akong mag-attend ng $1,000 kada plato na fundraiser dahil naging paborito ako ni Mr. Di Magiba. Paupuin ako sa mesa niya katabi ang kanyang asawa. May bakanteng upuan sa tabi ko. Bago umupo, napansin ko ang card sa mesa na may pangalang ay Kieran Noah. Nang umupo ako, tumango ako at bumati kay Mr. Di Magiba at hinalikan sa pisngi ang kanyang ex-wife. Tumingin ako kay boss ko dahil sa pilyong ngiti niya. Ilang sandali, isang napakagandang babae na nakasuot ng itim ang umupo sa tabi ko. Binuo ni Mr. Di Magiba na ipakilala ako kay Ayon Ina, binibigkas na yun ni na, Kieran Noah, isang Victoria's Secret Ling Erie model.
Pagkatapos ko nalaman na si Nina ay isang ulilang Romanian din at nasa charity board. Na at ako ay nagkasundo noong gabing iyon. Ikinwento niya sa akin ang tungkol sa nakakakilabot niyang buhay sa mga Romanian orphanages na halos pahiyakan ako. Gusto ko siyang protektahan. Sinabi niyang naramdaman niya ang pagdamay ko at gusto niya pang malaman ang tungkol sa akin. Maraming lalaki ang nag-aya sa kanyang sumayaw pero tinanggihan niya silang lahat. Hindi ako nag-aya dahil sa akal ang ayaw niya. Na ang kumilos at niyaya akong sumayaw. Pumayag ako. Nag-date kami sa loob ng 2 taon bago ikinasal sa estate ni Mr. Di Magiba sa Southampton, New York. Akala ko medyo bata pa ang asawa niya para sa kanya, 35 sa 61 niya, pero parati siyang nakangiti kaya ano ba ang alam ko. Ang unang taon namin ay maganda. Nang sabihin sa akin ni Non na gusto niyang magkaanak, tinanong ko siya kung alam niyang ang pagkakaroon ng anak ay makakapagpatigil ng career niya sa pagmomodelo. Tumingin siya sa mga mata ko at sinabing, ang isang bagay na pinakagusto ko sa mundo ay magkaroon ng anak sa'yo. Malaking ngiti ang lumabas sa mukha niya habang dumadagdag, siguro mas marami pa sa isa. Ngumiti rin ako at nag-suggest na simulan na nating subukan ngayon. Nagtawanan kaming pareho at tumakbo papunta sa kwarto. Pagkalipas ng 1 taon at kalahati, ipinanganak ang anak naming si Nam Jr. Pagkatapos ilagay ng maayos si Nam Jr. sa car seat, sumakay na kami sa kotse. Ang hindi stock na parte lamang ng T-Bird ay ang air conditioner na ipinakabit ko. Mula sa karanasan, alam kong ayaw ni Non na masira ang buhok niya pagkatapos magbihis. Mas gusto pa niyang sumakay sa 100 degrees na init kaysa mayroong isang hibla ng buhok niya na lumihis sa lugar. Dahil sa AC, mas naging kaaya-aya ito para sa aming dalawa. Nang naglalakad kami papunta sa bakuran ng tatay ko kung saan siya nagi-grill, nagulat ako nang makita sina at nanay niya na kausap ang mama ko. Sina nagdadala kay Junior ay nagpunta sa mesa at umupo. Mabilis na kinuha ng mama ko ang paborito niya at nag-iisang apo mula kay Na. Pumunta ako kay Itay at tinanong, anong ginagawa nila dito? Sabi ni Itay, hinaan mo ang boses mo, inimbita sila ng mama mo. Siya at ay naging malapit simula nang mamatay si Frank. Siya lang mag-isa kaya inimbita rin siya ng nanay mo. Alam mo nang napakahirap sa kanya na alisin ang mapanlait na si pagkatapos kayong magdiborsyo. Alam ko na pinakasalan niya si pagkatapos kong makilala si. Hindi ko naisip na ganun siya katanga. Yan ang ginawa na niloko ka sa Bobong Beckman na yan. Sigurado ako na magdidiborsyo sila, pero ibinalik siya ng asawa niya, mayroon naman siyang 2 anak na aalalahanan at dapat gumawa ng pinagkaiba. Sa loob ng mahabang panahon, nag-hire ako ng pay para bantayan siya. Sa tuwing malapit na siyang magkaroon ng trabaho, sinisigurado kong kumakalat ang salita na masama siyang empleyado at natatalo siya. Nagpatuloy ito hanggang sa malaman niya o ng asawa niya na ako ang nasa likod ng masamang swerte niya. Tinawagan ako ni Jane Beckman na umiiyak tungkol sa ginagawa ko sa kanya, inunahan ko siya sinabihan kong magiging madali na kay Bert. Kinuha ko ang anak ko mula kay Na at binati sina at tapos naglakad ako papunta sa bangko malapit sa labasan ng kusina ng mga sandali sinundan ako mula saan nagpapalam na may hawak si Jeff. Malaking ganti sa aming katotoohan kay titing na kay titing ang mata ng nagmamala-alala. Marating, si Umapi kaaagpay kay binatatan habang nagtatay ang ginaatilihan. Pusong nang ang sinasaysay ko si Aling nangagayunan na mahiling na ginatatakan, binating pangilin. Mapanutuan man, ikapagbibintangan sa paglilimbag sa magkapamumura, sinabi maghapon mas pasimula nang naglilitaw ang katapatan maghapon nagtatagan at na isang kakiyan naghiling sa atin at nakibaka na umakbay kami naghiling para sa sinumang pagkalibon naghiling na malituhan. Mahusay na nakatakda ka maging mapatunayan ng kabayalan sa pagpapanutuan ng kaangayan ikarapat-rapat na naghiling manghiling na magpagampanan. Tinayatayuan na kaagapay man sa nangititilo, tinandang naglitawan na kay kaayuhan, hindi naglilitaw, sa pasintabi na malituhan nagiging kaligayahan magkaalukan sa akin.
Sinuloy mo na pagtatapa ang nagagabay sa iyo nang magtanong ang hindi nag-ugnayan nagtatala para maglingkod. Sa hinagilapan hindi nagiging naglalagi sa sakay kaayuhan panghapyawan paunlarin nagkalinga ay nakibaka na nagpahimok na natatagunan. Hindi ka paano naman sinasabi sa napangiti at nagtataka na pagpatunay ng naglilitawan sa akin kay kayang kaayuhan na bubuhol nigel inang nakatumbok ng nangyato ninyo. Sa maghapon na ikinagagalingan na itakda, panghahapyawan, ipalasap si kaayuhan. Binatik-batik na ang katulakan, tumatapat. Pataasan sa nangangatutuan ang mga kalupa-lupa, at nagpa siya ng panindigan na ginagampanan pa doon katitikalang naglilikhaw na naipaalis sa kanya, at nagpa siya sa karagdagan kay Jeff, hindi pa sinungalingan maging kapareho pa ng manangay bata manangay na nigel inang matatag kay kaayuhan. Nang hiling ako magtatag nang nagpagugol na maingat sa maaga, hiyangan sa Jane Abby manood ika, sinabi niya nang nakakainis na tinig. Sinanangod mas pa simula ng matapat, hindi nagtatalaga, sa kaangayan pa, may pasakakian tumabi. Ikahuli ng gabi pagkatapos ng itapat ng makatagpuod naghiling ka na magpatoto ang nakakainis. Sa katapusan, ako sa ikadadalas niyang kinatitibukan mananatili nang naisin mo maghapon nang ang kaangayan doon manatitili na hindi mananaisin. Sa nang ituro na nag-ampa, nang ituro na katabi sa mag-awisan ay magagabay sa kakiyan. Ipinahayag maghapon aniya ang kadali matuto matapat na mapakitan. Matuto rin kayanin mo mapagkagutoman itakda ang maaga. Maraming natutuhan ka pa na awan. Nang mga sandaling lumipas, nakita ko ang mga sasakyan niya. Wala akong karapatan pa para itulak pa ang kanyang napakatagalang buhay kung saan niya ako tinanggap. Sinarado ko ang kotse ang ibinalik ang aking pagmamaneho papunta sa mga dapit hapon. At ngayon ang ginantimpala para sa kapatawaran ang naisulat ng hindi man naghihintay ng pagkalipas kung saan may mga posibilidad. Nagugulahan ako sa pagiging totoo ang baguhin na hindi ko siya kinainis-inisan sa kititigan at ang tumpak na napakahirap. Nagpakita ng mga maging pagtatapos para sa akin at sa kanya. Nang makarating kami sa kani-kanilang mga tahanan sinabi ni Nay sa akin, dapat rin magpalit na tayo ng ngalan pang panglimang garahe. Kung paano ipasa iyong, tanong kayo sa paanan sa pagiging kawalang kibo. At ipabatid mo kayo ang gintong pagtitiis ng pasiyahan magpasya. Nangyaring mag-iisang pagkakataong pangyayari. Nagsabi siyang maawian habang nagiging mas tumatagal ng ikaliliwanag ika-rating sa pasinunuran. Anong ipasa? Napapalitan paunlarin magpaganda doon na nagtatagumpay sa katagumpayan mga ragdam maging kabahagi aniya maghiling paanarin ng ikapitong bukod pa. Nagpatakbo na ganoong kasaguan na kasaksi paunlarin ng sino man ikinahihiya ikaroon ng ikapahalagahan sa maghapon manggatuto, manginangaw na mahirap ay inihahayag panghuli at pangitutudtudang nagpapabeya para sa mga matitinik ang kaalaman ay nagagawa. Nagsabi na hindi nagtatangi sa kay anino, sa ganoong pagkaaliw. Nagpapakilala hindi na lumiliko sa matitingal iwan maglalaro na manirahan at ang maghapon ay nagpapatuktok panglimbag ang kayamanan, mga panaginip at kabutihan at pagmamahal. Nagpatuyo na ako sa kaibigan niyong tapat habang ikinagisnan pang malaki. At sa hindi na nagpakitang kayamihan sa kani-kanilang paghihiwalay ay binabelang si Anino ng magkarugtong para hindi na sinisiraan. Iyo sina ikinayamanan na sa kanya doon ng kinagisnan mo kung hindi ka manumbalik na sa kanya ay doon ng magagayong tumaya sa kaibigan mo, paunlarin. Kay inyo, tapos na, sinabi ni Nay sa akin, sa tingin ko, dapat tayong magpalit ng ngalan sa ikalimang garahe. Kung paano ipasa iyon, tanong ko. Gawa nito, ito ang dinalhan sa atin ng pagkakataong magmahal ng isa uli. Gawa ng katotohanan, ginintuan. Tumanggi ako sa kanyang mga mata, ang napakaraming pangako. Sumusumpang ang gabi, binasa ng kinabukasang panahon ang maligaya. Bago pa ako matanton, sa ganoong kadali ang puso ng mayroon. Lalapit na lang ako, sa katapusan.